she dies or not, because they think she looks witch-like and that they think that she is the manananggal. Magandang araw mga kaibigan! Ngayon, ating pag-uusapan ang buhay at obra ng isang alamat sa industriya ng pelikulang Pilipino, si Peke Galiaga. Sa kanyang mahigit 4 na dekadang karera, nag-iwan siya ng mga likhang sining na tunay na nagmarka sa ating kultura. Mula sa kanyang mga pinagmulan hanggang sa kanyang pamana, sabay-sabay nating alamin ang kwento ng isa sa mga pinakamagagaling na direktor sa kasaysayan ng Pilipinas. Tara, simulan na natin dito lang sa Pinoy Wisdom. Si Peke Galiaga, na ipinanganak na Maurice Claudio Luis Ruiz de Lusuriaga Galiaga noong Agosto 25, 1943, ay lumaki sa Bacolod City. Nagsimula ang kanyang interes sa sining sa murang edad. Nang mag-aral siya sa University of St. LaSalle, naging aktibo siya sa teatro, kung saan ipinanganak ang kanyang hilig sa storytelling. Sa kanyang pagkakatapos, bumalik siya sa Maynila at nagsimula ng karera sa telebisyon at pelikula. Nakilala si Galiaga nang manalo ang kanyang script sa isang patimpalak na inorganisa ng Experimental Cinema of the Philippines na nagbigay daan upang maisapelikula ang kanyang obra Maestrang Oro, Plata, Mata noong 1982. Ang pelikulang ito na tumalakay sa epekto ng digmaan sa mga Pilipino ay naging isa sa pinakakilalang pelikula sa bansa. Sinundan ito ng iba pang matagumpay na pelikula tulad ng Scorpio Nights, 1985, isang erotikong thriller na naging kontrobersyal ngunit napuri dahil sa kanyang matapang na storytelling. Naging bahagi rin siya ng antolohiya ng Shake, Rattle and Roll na nagpasikat sa genre ng horror sa Pilipinas. Hindi lamang drama at horror ang kanyang forte. Ipinakita rin ni Galiaga ang kanyang kakayahan sa paglikha ng mga pelikulang pambata tulad ng Magic Temple, 1996 at Magic Kingdom, 1997. Ang mga pelikulang ito ay naging bahagi ng kabataan ng maraming Pilipino at patuloy na minamahal hanggang ngayon. Hindi matatawaran ang mga parangal at pagkilala na natanggap ni Galiaga sa buong karera niya. Tumanggap siya ng Gawad Urian para sa Best Director para sa Oro, Plata, Mata at marami pang iba. Ngunit higit sa mga tropeyo, ang kanyang tunay na pamana ay ang kanyang kakayahang magbigay buhay sa mga kwento at karakter na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga manonood at mga susunod na henerasyon ng mga filmmaker. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatiling mapagpakumbaba si Galiaga. Noong Mayo 7, 2020, pumanaw siya sa edad na 76 dahil sa komplikasyon sa kanyang kalusugan. Naiwan niya ang isang legacy ng mga pelikula at isang pamayanan ng mga artista at direktor na kanyang naimpluwensyahan at naturuan. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Peke Galiaga. Isa siyang tunay na maestro ng pelikulang Pilipino na nag-iwan ng di malilimutang bakas sa ating kultura. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na kwento ng mga batikang personalidad. Maraming salamat sa inyong panunood. Dito lang sa Pinoy Wisdom.